Sa isang maliit na baryo nakatira si B-Boy. Kasama ang kanyang mga magulang na sina Laura at Bert. Bata pa lamang siya. Masigla, mausisa, at puno ng mga tanong. Mula pagkagising sa umaga hanggang sa bago matulog, hindi nawawala ang kanyang pagmamasid sa paligid. Ngunit higit sa lahat, isang tanong ang palagi niyang ibinubulong sa kanyang sarili. Bakit si nanay na lang ang nagtatrabaho? Araw-araw, nasisilayan ni B-Boy ang kanyang ina na maagang bumabangon upang pumasok sa trabaho. Tindera si Laura sa isang maliit na pamilihan sa bayan. Nakita na niya kung gaano kahirap ang ginagawa ng kanyang ina. Bit-bit ang mabibigat na bayong, nakatayo maghapon, at umuwi laging pagod. Sa tuwing uuwi si Laura, agad itong nagbibilang ng kita at sinusubukang pagkasyahin para sa pagkain, baon ni B-Boy sa eskwela at kaunting ipon para sa mga bayarin. Habang abala ang ina sa paghahanap buhay, ang ama naman niyang si Bert ay palaging nasa bahay lang. Hindi ito nakakalabas ng mag-isa dahil sa kanyang kondisyon. Ang tatay niya kasi ay bulag, pero ganun pa man, hindi ito nakaupo lamang. Ito ang nag-aasikaso ng lahat ng gawaing bahay. Tagaluto ng pagkain, tagalaba ng kanilang mga damit, at naglilinis ng kanilang bahay. Pagkatapos ay inaasikaso pa si B-Boy bago pumasok sa paaralan. Kung pagmamasdan, masinop at maalaga si Mang Bert. Ngunit para kay B-Boy, ay hindi yun sapat. Sa umaga, habang nakaupo sa harapan ng bahay at pinagmamasdan ng paglubog ng araw, hindi napipigilan ni B-Boy na maitanong sa kanyang sarili. Bakit kaya si tatay hindi nagtatrabaho? Ang dami naman niyang kayang gawin sa bahay. Malakas naman ang katawan niya. Pero bakit si nanay ang nagpapakapagod? Kapag nakikita niya ang kanyang ina na pawisan at pagod mula sa trabaho, napapailing na lamang siya. Hindi niya maiwasang ikumpara ang kanyang pamilya sa mga kaklase niya. Kapag may okasyon sa eskwela, madalas ikwento ng mga kaklase niya na ang kanilang ama ay nagtatrabaho sa opisina, sa bukid, o kaya naman sa construction. May mga tatay na nagdadala ng pasalubong, o kung minsan ay sumusundo sa kanila. Ngunit si B-Boy, ang lagi niyang kasama ay ang kanyang ina, na dapat sana, ayon sa kanyang pananaw, ay nasa bahay lamang, kasama nila. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang ina na pagod sa pagbibilang ng barya, napatingin siya sa kanyang ama na nakaupo sa gilid. Nakikinig lang. Mahigpit na hawak ni B-Boy ang kanyang lapis at kwaderno. At doon sumagi muli sa isipan niya ang tanong. Hindi niya may paliwanag kung bakit, ngunit ramdam niya ang unti-unting pamumuo ng inis sa kanyang puso. Kung talagang mahal kami ni tatay, bakit hindi siya ang nagsasakripisyo? Bakit si nanay ang laging nahihirapan? Sa murang edad, nagsimulang umusbong sa puso ni B-Boy ang pagdududa. Ang inosenteng tanong na dala niya mula sa pagkabata ay unti-unting nagiging isang lihim na hinanakit. At sa bawat araw na lumilipas, habang nakikita niya ang kanyang ina na halos mawala na ng lakas, lalong tumitibay sa kanyang isip ang ideya na mali ang ginagawa ng kanyang ama. Pero hindi niya pa alam na may kasagutan sa kanyang tanong. Ngunit ang katotohanan iyon ang magpapayanig sa buo niyang pagkatao doon sa tamang panahon. Lumipas ang mga taon at si B-Boy ay nagsimulang magkaisip. Hindi na lamang tanong ang kanyang bitbit sa isipan. Ito'y naging lihim na galit
Habang lumalaki siya, mas malinaw niyang nakikita ang pagod at sakripisyo ng kanyang ina. Bawat araw, uuwi itong bitbit ang ilang perasong gulay, kaunting bigas, at ilang bariyang kita. Madalas pa nga ay kulang pa. Kaya't mas nagsusumikap pa si Laura na maghanap ng paraan upang mairaos lamang ang hapagkainan. May mga pagkakataong isang putahing ulam ang kanilang inuulit-ulit sa maghapon. Ngunit kahit ganoon, nagsisikap ang ina na mapangiti si Biboy. Pero para kay Biboy, hindi yun sapat na dahilan upang hindi magalit sa kanyang ama. Tuwing uuwi si Laura ng pagod na pagod, nakikita niya si Bert. Naglalaba o nagluluto sa kusina. Oo, masipag si Mang Bert sa bahay. Ngunit para kay Biboy, hindi yun tungkulin ng isang ama. Kung kaya niyang magluto at maglaba, kaya niya rin namang magtrabaho sa labas. Bulong niya minsan sa sarili, habang pinagmamasdan ng ama na nagwawalis ng bakuran. Minsan, kinakausap siya ng kanyang ama. Biboy, kamusta ang aralin mo? May kailangan ka ba para sa school? Tanong nito, habang inaayos ang mga damit na nilabahan. Okay lang, malamig na sagot ni Biboy. Hindi man lamang tumingin. Ramdam ni Bert ang paglayo ng loob ng anak. Ngunit pinipili niyang manahimik. Kahit walang nakikita, dama niya ang bigat ng damdamin ni Biboy. Sa halip na magsalita, pilit pa rin niyang pinaparamdam ang pagmamahal sa anak. Sa bawat luto ng paborito nitong ulam, sa bawat planchado ng uniforme, at sa bawat gabing siya ang nagbabantay dito habang nag-aaral. Ngunit sa murang isipan ni Biboy, hindi ito mahalaga. Wala itong silbi. Sapagkat ang mahalaga sa kanya ay ang makita nga ang tatay niya ang lumalabas, nagtatrabaho at nagpapakahirap, at ang nanay naman niya ang kasama niya sa bahay. Ang baliktad na sitwasyon sa kanilang pamilya ay mas lalong nagpalaki ng kanyang hinanakit. Sa eskwela, lalo pa siyang nasasaktan sa mga kwento ng mga kaklase. Si papa ko nagtatrabaho sa Maynila. Minsan nagpapadala ng regalo. Wika ng isa. Yung papa ko naman, sa bukid nagtatanim. Pag may ani, ang saya namin kasi may sobra pang pangmerkado. Dagdag pa ng isa. Tahimik lamang si Biboy. Sa kanyang puso, parang merong kumukulo. Ayaw niyang ikwento ang kanyang ama, sapagkat para sa kanya, kahiya-hiya ang sitwasyon nila. Isang gabi, nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa mesa. Hawak ang mga bariyang nagkakalansingan sa kanyang palad. Nakayuko si Laura. Tila ba pilit na pinagkakasya ang hindi sapat na kita. Kitang-kita ni Biboy ang pagod at pangungulila sa mukha nito. At nang lingunin niya ang kanyang ama na abala sa paghugas ng plato, muling umigting ang kanyang galit. Di ba niya nakikita? Nahihirapan na si nanay. At siya hugas lang ng hugas ng pinggan. Mula noon, hindi na lamang tanong ang laman ng puso ni Biboy. Ang lihim na galit ay unti-unti nang naging malamig na pader na pumipigil sa kanya na mahalin at pahalagahan ang sariling ama. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa pamilihan, dumating si Laura na basang-basa ng pawis at tila wala ng lakas. Agad siyang sinalubong ni Bert. Kinuha nito ang bayong at inalalayan papasok ng bahay. Habang inaayos ng ama ang dala ng ina, nakaupo lamang si Biboy sa gilid. Pinagmamasdan sila. May kakaibang kirot sa dibdib niya. Halong awa sa ina at inis naman sa ama. Biboy? Wika ni Laura habang pinapahid ang pawis sa noo.
Huwag mong mamaliitin ang ginagawa ng tatay mo ha. Dahil kung wala siya, hindi ko kakayanin ang lahat. Siya ang nag-aalaga sa atin sa bahay. Napayuko si B-Boy. Hindi niya alam kung sasagutin ba ang kanyang ina o mananahimik na lamang. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya matanggap ang paliwanag sapagkat para sa kanya, ang ama ang dapat na nagtatrabaho at hindi ang kanyang ina. Kinabukasan, habang naghahanda siya para sa eskwela, si Bert ang nagplansya ng kanyang uniforme. B-Boy, mag-iingat ka sa school ha. May baon ka na sa bag mo. Malumanay na boses nito. Puno ng pag-aaruga. Ngunit ang sagot ni B-Boy ay isang tipid na, "Oo," kasabay ng mabilis na paglabas ng bahay. Hindi niya makita ang pagmamahal sa mga maliliit na bagay na ginagawa ng kanyang ama. Para kay B-Boy, lahat ng iyon ay walang sisay kung hindi nito kayang tulungan ng kanyang ina sa mas malaking mga bagay, ang kita at kabuhayan ng pamilya. Isang gabi, hindi niya na napigilang sumilip sa silid ng kanyang mga magulang. Doon nakita niyang tahimik na umiiyak ang kanyang ina habang nakaharap sa maliit na mesa. Nakalatag ang ilang baryang hindi maikabit-kabit sa tamang budget. Nasa tabi nito si Bert, nakikinig lamang at nakahawak sa balikat ng asawa. "Pasensya ka na, Laura ha," marahang wika ni Bert. "Kung kaya ko lang sana, ako na lang sanang nagtatrabaho. Pero hindi na nito tinapos ang salita. Nakangiwi si B-Boy. Para sa kanya, puro salita lamang iyon. Kung kaya niya, bakit hindi niya ginagawa? Hindi niya ba nakikita si nanay na nahihirapan na? Sa kanyang murang isipan, malinaw ang konklusyon. Mahina ang kanyang ama. Kinabukasan, naglakas loob siyang magsabi sa kanyang ina. Nay, bakit si tatay hindi na lang magtrabaho? Malakas naman po siya. Napatigil si Laura at saglit na hindi nakasagot. Nang makabawi, hinaplos niya ang pisngi ng anak at sinabing, Anak, hindi lahat ng nakikita natin totoo sa lahat ng bagay. Ang tatay mo, higit pa sa akala mo ang nagawa para sa iyo. Pero Nay, hindi na natuloy pa ni B-Boy ang sasabihin. Naramdaman niyang parang may tinatago ang kanyang ina. Ngunit pinili niyang huwag magtanong. Sa halip, itinanim niya sa puso ang paniniwala na ang kanyang ama ay walang silbi. At sa mga sumunod na araw, mas lumayo ang loob ni B-Boy kay Mang Bert. Hindi niya alam, bawat malamig na titig at sagot niya ay parang patalim na tumatarak sa puso ng kanyang ama. Ngunit si Bert, kahit bulag, ay nananatiling matiisin. Tahimik na umaasang balang araw ay maiintindihan siya ng anak. Isang hapon ng Sabado, naglalaro si B-Boy sa bakuran. Pagod sa buong linggong klase. Nakahiga siya sa papag na gawa sa kawayan. Sa loob ng bahay, narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang. Dapat sana'y hindi siya makikinig. Ngunit nang marinig ang mahinaong boses ng kanyang ama, tila may humila sa kanya upang makinig ng mabuti. Laura, wika ni Bert, salamat ha, at lagi mong pinapasan ng hirap para sa ating pamilya. Alam kong mahirap, pero pinili ko ito. Pinili kong maging ganito. Napakunot ang noo ni B-Boy. Pinili? Ano ang ibig niyang sabihin? Narinig niyang sumagot ang ina. Bert, ilang beses na kitang tinanong noon. Hindi pa rin ba nagsisisi ang puso mo? Hanggang ngayon, wala kang nakikitang liwanag. At si B-Boy, heto't lumalayo ang loob sa'yo. Mabigat na buntong hininga ang pinakawala ng kanyang ama. Hindi ako nagsisisi, Laura. Ni minsan,
Hindi. Nang ipinanganak si Biboy at sinabi ng doktor na wala siyang paningin, parang gumuho ang mundo ko. Bata pa siya noon. Paano niyang makikita ang ganda ng paligid, ang ngiti mo, at ang pag-ibig na gusto kong ipadama sa kanya? Naisip ko, nasilayan ko na ang lahat ng iyon. Pero ang anak natin, magsisimula pa lang, kaya't ibinigay ko sa kanya ang aking paningin. Para sa kanya ang lahat ng iyon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Biboy. Napabalikwas siya ng upo. Halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bert, Halos sumikpi ang tinig ng kanyang ina. noong una, hindi ko talaga matanggap. Sabi ko, maghintay na lang tayo ng donor. Pero nagpumilit ka. Sinabi mo pa noon. Matanda na ako. Nasilayan ko na ang ganda ng mundo. Si Biboy. Siya na ang dapat na makakita. Hindi na nakapagsalita pa si Biboy. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Ang galit na kanyang inalagaan ng maraming taon ay biglang nadurog. Napalitan ng isang malalim na pagkabigla at pangunawa. Ang ama na itinuring niyang mahina, inutil at walang silbi. Yun pala ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong makakita. Ang lahat ng liwanag na natamasa niya mula sa pagkabata. Ang mga puno sa paligid. Ang mga guhit ng lapis sa kanyang kwaderno. Ang ngiti ng kanyang ina. Lahat ng iyon ay dahil sa kanyang ama. Naramdaman niyang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang bigat ng konsensyang bumalot sa kanya ay parang hindi niya kayang pasanin. Naaalala niya lahat ng pagkakataong binabaliwala niya ang kanyang ama. Ang malamig na mga sagot, ang iwas na mga tingin, ang lihim ng hinanakit. Ngayon, isa lang ang gusto niyang gawin, ang yakapin ito at humingi ng tawad. Ngunit hindi siya kaagad pumasok. Nanatili siyang nakaupo, nanginginig at lumuluha. Hindi niya alam kung paanong magsisimula. Ang lihim na iyon ay parang kidlat na gumising sa kanyang matagal ng pagkakaimbing. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na tanong ang laman ng puso ni Biboy, kung hindi matinding pagsisisi. Hindi nakatulog si Biboy ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga salitang narinig niya mula sa kanyang ama. Ibinigay ko ang paningin ko para sa kanya. Matanda na ako. Nasilayan ko na ang mundo. Pero si Biboy, siya ang dapat na makakita. Habang nakahiga, nakatitig siya sa kisame ng kanilang maliit na silid. Ang mga luha ay kusang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi mapigilan. Bawat alaala ng malamig niyang pakikitungo kay Bert ay parang matalim na punyal na bumabaon sa kanyang puso. Ang ama na kanyang hinusgahan, minura sa isip at tinalikuran sa damdamin. Yun pala ang dahilan kung bakit siya ngayon ay may liwanag na nasisilayan. Naalala niya ang lahat ng pagkakataon. Ang tanong na lagi niyang iniisip kung bakit si nanay lamang ang nagtatrabaho. Ang mga oras na hindi niya pinansin ng ama kapag kinakausap siya. Ang mga gabing nakita niyang nahihirapan si Laura habang akala niya'y walang silbi si Bert. Lahat ng yon, ngayon ay bumabalik sa kanya. At bawat alaala ay tila binabayaran ng kanyang konsensya. Bumangon siya at marahang sumilip sa silid ng kanyang mga magulang. Doon, dadatnan niyang nakahiga ang ina. Mahimbing na natutulog dahil sa sobrang pagod. Sa gilid naman, nakaupo si Bert sa papag. Nagbabantay pa rin kahit gabi na. Nakatitig si Biboy sa ama. Ang taong bongbo niyang hinusgahan ay siya pa palang dahilan kung bakit ngayon ay nakikita niya ang magandang mundo. Hindi niya napigilang umiyak ng tuluyan. Natakot siyang magising ang kanyang ama.
kaya tinakpan niya ng una ng kanyang bibig habang lumuluha ng walang patid. Patawarin mo ako, Tay. Bulong niya sa sarili. Kung alam ko lang mula noon, ni minsan hindi sana kita nilayuan. Lumipas ang mga araw at iba na nga ang kilos ni Biboy. Mas pinili niyang maging tahimik kapag kasama ang ama. Ngunit sa kanyang puso ay may unti-unting pagnanais na makabawi. Madalas niyang pagmasdan si Bert habang ito ay nagluluto o naglalaba. Dati, galit at inis ang nararamdaman niya. Ngunit ngayon, tanging paghanga at awa ang pumapalit. Gusto niyang magsalita, humingi ng kapatawaran at yakapin ng kanyang ama. Ngunit tuwing magtatangka siya, tila may tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Nahihiya siya. Hindi niya alam kung papaanong magsisimula. Isang gabi, habang sabay silang nag-uugas ng pinggan, muntika na siyang magsalita. Tay! Mahinang wika niya. Napalingon si Bert, nakangiti kahit hindi nakikita ang anak. Oh, bakit anak? Ngunit hindi na siya nakasagot. Sa halip, mabilis niyang tinapos ang ginagawa at nagpaalam na matutulog na. Sa kanyang kama, muli siyang umiyak ng tahimik. Pinilit niyang maging matatag. Ngunit ang kanyang puso'y nagdurugo sa hiya. Hindi niya alam kung kailan niya magagawang sabihin. Ngunit alam niya, hindi niya nahahayaang manatiling malamig ang kanyang puso para sa ama. At mula sa gabing iyon, ipinangako ni Biboy sa kanyang sarili na balang araw ay makakabawi siya. Hindi man niya mabayaran ang sakripisyo ng ama, pero sisikapin niyang maging anak na karapat-dapat sa pagmamahal na iyon. Mula nang mabunyag kay Biboy ang katotohanan, nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Ang dating tamad at pabaya sa pag-aaral ay biglang naging masigasig at porsigido. Hindi na niya iniisip ang laro o ang paggagala sa kalsada kasama ng mga kaibigan. Ang tanging laman ng kanyang isip ay kung papaano siyang magiging matagumpay upang masuklian ang sakripisyo ng kanyang mga magulang. Lalo na ng kanyang ama. Sa bawat umaga, gigising siyang maaga. Siya mismo ang naghahanda ng kanyang gamit at tinutulungan si Bert sa mga gawaing bahay. Bago pumasok sa eskwela, hindi na siya nagrereklamo sa mga simpleng bagay. Sa halip, sa bawat kilos niya, dama niya ang bigat ng responsibilidad. Anak, huwag mong pwersahin ang sarili mo, ha? Paalala ni Laura, isang gabi habang nag-aaral si Biboy ng halos madaling araw na. Ngumiti lamang si Biboy. Nay, hindi po ako napapagod. Gusto ko pong magtagumpay para po sa inyo ni tatay. Naiyak si Laura, ngunit sa likod ng kanyang luha ay dama niya ang matinding pasasalamat. Nakikita niyang nagbago na ang kanyang anak. Ang lamig at galit na minsang namuo sa puso nito ay napalitan ng init at pagmamahal sa kanyang pamilya. Dumaan ang mga taon at nakapagtapos ng high school si Biboy na mayroong mataas na marka. Nang pumili siya ng kurso sa kolehiyo, hindi na siya nag-atubili. Gusto ko pong maging doktor, Nay. Isang espesyalista po sa mata. Aniya. Nagulat si Laura. Doktor? Anak? Napakahirap at napakamahal ng kursong yan. Sigurado ka ba? Tumango si Biboy. Opo, Nay. Ito po ang paraan para makatulong ako kay tatay. Gusto ko pong makita niyang muli ang mundo. Gusto ko pong ako po mismo ang magpagaling sa kanya. Hindi makapaniwala si Laura. Napayakap siya kay Biboy at tuluyan ng napaiyak. Sa sulok ng kanilang bahay, nakaupo si Bert, nakikinig at nakangiti. Sa kabila ng dilim na pumapalot sa kanyang mundo, ramdam niya ang liwanag na dala ng anak. Sa kolehiyo, nagsumikap si Biboy. Alam niyang hindi sila mayaman,
Kaya't bukod sa pag-aaral, ay naganap rin siya ng mga part-time na trabaho. Paminsan-minsan ay nagtututor sa mga bata. Nagbebenta ng mga lumang libro. At kung minsan, ay sumasama sa mga proyekto ng eskwela na mayroong bayad. Mahirap ngunit hindi siya sumusuko. Hindi ito para sa akin lang, bulong niya tuwing gabi habang nakayuko sa mga makakapal na libro. Ito ay para kay tatay at nanay. Utang ko ang lahat sa kanila. Unti-unti, nakilala siya bilang masipag na estudyante hanggang sa magtapos siya sa kursong medisina. Hindi naging madali, ngunit sa bawat luha at pawis na kanyang ibinubuhos, lagi niyang naaalala ang imahe ng kanyang ama. Nakaupo sa kanilang tahanan, tahimik ngunit puno ng pagmamahal. At sa kanyang pagtatapos, habang hawak ang diploma, isang pangako ang binitawan niya sa sarili. Ito pa lang ang simula. Hanggang hindi muling nakikita ni tatay ang mundo, hindi ako titigil. Makalipas ang ilang taon ng walang humpay na pagsusumikap, natupad nga ni B-Boy ang kanyang pangarap. Isa na siyang ganap na doktor, isang espesyalista sa mata. Sa kanyang puso, hindi ang titulo ang prestiyoso ng propesyon ang pinakamahalaga, kung hindi ang pagkakataong magbigay ng bagong pag-asa para sa kanyang ama. Isang umaga, umuwi siya sa kanilang baryo. Bitbit niya ang magandang balita. May natanggap siyang donor para sa operasyon ng kanyang ama. Habang nakaupo sila sa sala ng kanilang maliit na tahanan, nakangiti niyang ibinalita. Tay, Nay, panahon na po. Magagawa na po natin ang matagal ko nang pinapangarap. May paraan na po para muling makakita si tatay. Napatakip ng bibig si Laura. Halos hindi makapaniwala. Si Bert naman, tahimik na nakaupo, nakikinig. Pagkaraan ng ilang sandali, marahang itong ngumiti. Anak, matagal ko nang tinanggap na hindi ko na muling makikita ang mundo. Pero kung sinasabi mong may pag-asa pa, naniniwala ako sa iyo, anak. Ikaw ang liwanag ko, B-Boy. Lumipas ang ilang linggo ng masusing paghahanda. Sa ospital, kung saan nagtatrabaho si B-Boy, isinagawa ang operasyon. Nakaabang si Laura, nanginginig sa kaba, habang si B-Boy mismo ang nangasiwa kasama ang kanyang mga kasamahan. Hindi niya hinayaang ibang doktor ang gumawa. Gusto niyang siya mismo ang magbigay ng pagkakataong muling makakita ang kanyang ama. Lumipas ang ilang oras ng tensyon at sa wakas, natapos na ang operasyon. Matagumpay po, anunsyo ni B-Boy habang pinapahid ang pawis sa noo. Napahagulgol ng iyak si Laura. Maigpit siyang niyakap. Ngunit ang pinaka-inaabangan nila ay ang araw ng pagtanggal ng benda sa mga mata nitong si Bert. At hindi nagtagal, dumating na nga ang sandali. Tahimik ang silid. Tanging tibok ng puso ni B-Boy ang kanyang naririnig. Dahan-dahan niyang tinanggal ang benda. Tay, subukan niyo pong imulat ang inyong mga mata. Aniya, nanginginig ang tinig. Matagal na iminulat ni Bert ang kanyang mga mata. Sa unay malabo, tila pa anino lamang ang nakikita. Ngunit unti-unti ay luminaw ang paligid. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nasilayan niyang muli ang mukha ng kanyang anak. Napatitig siya kay B-Boy. Hindi na ang maliit na batang kinarga niya noon, kung hindi isang binatang matatag, nakangiti at may luha sa mga mata. Anak, nanginginig na tinig ni Bert. Ikaw ba yan, anak? Ang anak kong si B-Boy? Hindi na nakapagpigil pa si B-Boy. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama at patuloy na humagulgol. Tay, patawarin niyo po ako. Ang dami ko pong taon na sinayang. Galit ako sa inyo.
Pero kayo pala ang dahilan kung bakit ko nasilayan ang lahat ng ito. Salamat po, Tay. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Lumapit si Laura. Sabay silang tatlong nagyakapan. Ang mga sugat ng nakaraan ay napalitan ng isang mahigpit na tali ng pagmamahal at pasasalamat. Mula noon, hindi na muling nagduda si Biboy. Sa halip, siya mismo ang nagsimulang magbahagi ng kanyang kwento sa mga kabataan. Huwag niyong husgahan ang inyong mga magulang sa nakikita lamang ninyo. Dahil minsan, ang pinakamalaking sakripisyo ay nakatago. Hindi ka agad nasisilayan ng mga mata, kung hindi ng puso. At sa gitna ng kanilang munting tahanan, muling sumilay ang bagong liwanag. Ang liwanag na hindi lamang nagmumula sa paningin, kung hindi sa pagmamahala ng isang pamilya. Makalipas ang marami pang taon mula nang mabigyan ng bagong liwanag ang mga mata ni Mang Bert, nanatiling matatag at buo ang kanilang pamilya. Si Biboy, na minsang puno ng tanong at galit, ay isa ng iginagalang na doktor sa kanilang bayan. Ngunit higit sa lahat, siya'y anak na natutong umunawa, magpakumbaba at magpasalamat. Sa tuwing may operasyon siyang ginagawa sa kanyang mga pasyente, palagi niyang naiisip ang sakripisyong ginawa ng kanyang ama. Kaya't bawat tao na kanyang natutulungan ay tinuturing niyang parang kapalit ng biyayang minsang natanggap niya noong siya ay isinilang. Ang kanyang puso'y puno ng malasakit, hindi lamang dahil siya ay doktor, kung hindi dahil alam niya ang pakiramdam ng mawala ng pag-asa at muling bigyan ng liwanag. Samantala, sina Bert at Laura ay masaya na ngayon sa kanilang payak na pamumuhay. Muling nasilayan ni Bert ang mundo, ngunit para sa kanya, higit pa sa liwanag ng paningin ang natanggap niya. Sapagkat ang pinakamahalagang bagay ay ang muling pagyakap ng anak na dati malamig ang loob sa kanya. Laura, minsang wika ni Bert habang pinagmamasdan ng papalubog na araw. Kahit mawala man muli ang liwanag ng aking mga mata, masaya na ako. Dahil si Biboy, nakita ko siyang lumaki, hindi lang sa paningin ko, kung hindi sa puso ko. Napangiti si Laura at hinawakan ng kamay ng asawa. At ngayon, siya na ang nagbibigay ng liwanag sa iba, hindi lang sa atin, mahal. Sa tabi nila, lumapit si Biboy, tahimik na nakinig. Pinagmasdan niya ang kanyang mga magulang, ang dalawang taong sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo ay nagmahal at nagtiwala sa kanya. Sa kanyang puso ay mayroong panata siyang paulit-ulit na inuusal. Habang ako'y nabubuhay, hindi ko nahahayaang masayang ang kanilang sakripisyo. Lahat ng tagumpay ko ay para sa kanila, para sa mga magulang ko. At sa bawat araw na lumilipas, hindi na tanong ang laman ng kanyang isipan, kung hindi pa sa salamat. Ang batang minsang nagduda ay natuto ng magtiwala. Ang pusong minsang nagalit ay natuto ng magmahal ng buo. Dahil sa uli, ang pinakamahalagang bagay ay ang liwanag ng puso, isang liwanag na nagmumula sa sakripisyo, pagmamahal, at walang hanggang pangunawa ng isang pamilya. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito.
So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and Peace out.